2 linggo nang abala sa pag-aapula ng mga pasulpot-sulpot na sunog ang mga bumbero sa New South Wales nang biglang dumating ang mainit na hangin mula sa disyerto ng Australia na humantong sa isang trahedya. Sa South Wales, Australia, nagsimula na ang kinatatakutang burning season. Get the hose out, Timmy. Put that other bush going. Summer ng 1994 na magsimula ang tagtuyot sa lugar. Sa loob ng 2 linggo, unti-unti na rin kumakalat ang brush fire. Sa gitna ng nakakapasong heat wave, mabilis na rumusponde ang mga firefighter upang hindi matupok ng apoy ang ekta-ektaryang pananim ng eucalyptus. Pero tila malaking panganib ang kanilang haharapin. Lubhang mahirap mapigilan ang nagngangalit na apoy. Nasa 5,000 fire troops na ang idineploy sa lugar. Pero mabilis na kumakalat ang apoy sa lahat ng direksyon. Ang mas kinatatakutan, baka umabot na sa mga residential area ang sunog. 10 taon na ang nakaraan. 76 na katao ang nasawi dahil rin sa wild bushfire sa Queensland, Australia. Nababalot na rin ng takot ang ilang residente sa ilang bayan malapit sa bushfire. And let the fire pass, which will be a short time and then possibly put out spot fires after it has passed. I think that's all these. Inilikas ng mag-asawang Philip at Barbara Moore ang kanilang mga The anak. fires were quite close to us, but it seemed to be under control. We were worried, but we were not overly concerned. Sa timog na bahagi ng lugar, mabilis na nilalamon ng apoy ang isa sa pinakamatandang national park ng Australia. Habang pinipilit na labanan ng mga bumbero ang apoy, inilikas na rin ang ilang campers sa park. Malaking bahagi nito ang nanganganib na mapinsala. Masusing pinag-aralan ng fire expert na si Phil Shaney ang nagaganap na bushfire. Ayon sa kanya, lalong lumalakas at lumalaki ang apoy dahil na rin sa halamang eucalyptus na nagtataglay ng oil. The Australian bush is dominated by eucalyptus trees. The compound in the eucalypt leaves is a eucalypt oil. It is very flammable and acts as a catalyst so that when it's heated a little, the green leaves burn very severely. Mahigit 1 linggo nang nilalabanan ng grupo ni Martin Kaylor ang forest fire na may init na aabot sa 100 degrees. Pero ang hindi nila inaasahan, mas lalakas pa pala ang pagliyab ng apoy. As soon as the wind speed increased, all efforts of direct suppression of the fire were overwhelmed by the intensity that the wind whipped up in the fire itself. Ang mainit na hangin mula sa inland desert ng Australia ang naging sanhi upang lalong bumagsik ang apoy. When you get the combination of extreme fire weather with strong, dry, hot winds, then you have the full potential for a fire disaster. Malapit na rin umabot ang bushfire sa tahanan ng mag-asawang Philip at Barbara. I was actually up on the roof of the old house, just hazing it down. And while I was doing this, I was aware that the fire actually had got into the bush to the north of us, probably about 200-300 yards away. Nagsimula na ring lumikas ang mga nakatira malapit sa nagaganap na wildland fire. Pero may ilang na-trap sa loob ng kanilang tirahan, gaya nina Philip at Barbara. Nagtago sa banyo ang mag-asawa dahil ito raw ang pinakaligtas na lugar sa kanilang bahay.
Pero ilang sandali pa, sinubukan na nilang tumakas. Isa ang bomberong si Kaylor sa mga matatapang na sumugod sa apoy upang mailigtas ang ilang natrap sa mga kabahayan. We walked along and I can remember looking at some of the houses on the left-hand side of the road that were, not only were they well alight, they'd basically reached the point where one of them had collapsed. Matapos ang dilubyo, marami sa mga residente ang puno pa rin ng takot at pangamba. Never seen a fire like that come through. Unbelievable. Mahigit 200 kabahayan ang nawasak dahil sa bushfire season sa New South Wales. Marami ang sugatan. Pero ang mas malungkot, 2 firefighter at 2 residente ang nasawi sa isa. At habang unti-unting dumarami ang naninirahan sa mga bushland, lumalaki rin daw ang posibilidad na mas lumawak ang pinsala sakaling magkaroon ulit ng wildfire. I think this is a very difficult problem that fire authorities have to overcome to convince people that firstly the Australian bush is highly flammable, and if you decide to live in it, sooner or later you're going to get a high intensity fire. Alam ni na Philip at Barbara ang peligrong dala ng pagtira malapit sa bushland. Gayunman, mas gugustuhin pa rin daw nila ang dito itayo ang kanilang tirahan. Ang pangyayaring bumubulaga sa mga bombero, hatid ang panganib. Ilalantad sa pagbabalik ng Anatomy of a Disaster.